Heto na nga ho mga ka-update ang pag-uusapan ho natin ngayon. Bigla ho kasi lumitaw na naman etong si Kong Saldico, linantad niya ho, nagsalita na naman ho siya ng another 56 billion pesos na di umano mga ka-update, dinideliver daw kay Marcos Jr. at kay Martin Romualdez. Kaya mga ka-update, pakinggan na ho natin ito. Rekta na ho tayo. Diretso na ho tayo sa ating punto de vista. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na ho yan. Kaya mga ka-update, wala na hong paligoy-ligoy pa. Pakinggan na ho natin etong naging pahayag ni Kong Saldico. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Grabe mga ka-update, sa umpisa pa nga lang ho, si Kong Saldico pa ang pinapalabas na terorista. Ha? Siya pa ho yung gustong pagmukaing mastermind sa anomalya ng flood control. Diba? Medyo nakakakilabot ho talaga yung mga nangyayari ngayon mga update. Na itong isang naging biktima, sila ho yung ginagawang utak o mastermind sa mga anomalya ng flood control. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Naku. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian
sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Tiksay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereño para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo, Grabe mga ka-update. Yung pag naririnig pa lang ho natin na isipin nyo 2 billion yung binubulsa ho ni, alam nyo na si Martin Romualdez, sa kanino ho ba nanggagaling ang mga yan? Sa atin ho mga taxpayer, bumibili ka lang ho sa 7-Eleven, kahit saan mga ka-update may buwis. Tapos pag nagtatrabaho ka naman sa isang kumpanya, automatic kinakaltasan na ho yung sahod natin, di ba? Kaya lahat tayo mga ka-update, may karapatan ho tayo magsalita sa gobyerno. May freedom of speech tayo, lalong-lalo na ngayon, billion, trillion ho, yun nawawala sa pondo ng ating bayan. Kaya mga ka-update, noon pa lamang ho itong sinasabi nga nitong si BP Sara, na itong pondo ng ating bayan nasa 2 tao lang. Nasa 2 congressman, na kay Saldico at na kay Martin Romualdez. Kaya mga ka-update, lahat ho na sinabi ni BP Sara, noon pa lamang ho, ay katotohanan. Tignan ho kung ano yung nangyayari ngayon. Gusto ho nilang patumbahin, patahimikin itong tao ngayong ito, pero hindi na ho nila alam kung nasaan. Kaya mas okay na muna ho yan mga kabit na nagtatago-tago na muna si Saldico. Marami pa hong ilalantad dyan. Panigurado ako mga kabit, darating yung araw kung hindi pa humapatahimik itong si Saldico o hindi pa arestuhin. Yung impeachment na ginagawa kay BP Sara, kasi may mga kabit, may ugong-ugong noon pa man na di umano 50 to 150 million yung mga congressman na pipirma sa impeachment ni BP Sara. Meron na hong ganun na umuugong-ugong noon pa man. Tingin ko mga kabit, ilalabas din o ilalantad ni Kong Saldico ito mga kabit. Hintayin lang ho natin yung mga darating na araw pa na sana hindi muna ho siya mapatahimik ng gobyerno ni Marcos Jr. Dahil mga kabit, sobrang lalim na ho ng nalalaman nitong si Saldico. Marami na hong alam yan sa gobyerno ni Marcos Jr. Tulad na lamang ho yan. 2 billion ho yung ninanakaw, nabubulsa. Kada buwan. Kada buwan ho yan. Ikaw ka-update, tanong ko lang sa inyo, magkano ho yung minimum na sinasahod natin kada buwan? Sabihin na ho nating malinis na malinis, 20,000. Tapos ho sila, yung mga nakaluklok, nagsiservisyo lang sa mga Pilipino, kumikita pala mga kabit ng 2 bilyon. Sino ho bang hindi magagalit, mandidiri sa mga taong gahaman sa kapangyarihan, hindi lang sa kapangyarihan, pati ho sa mga pera ng taong bayan. Di ba? Ni Speaker Martin sa akin, nahati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami,
Nang pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ang Pangulo mula Septyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin ni Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, koleksyon at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod nito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At dyan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Iyan nga mga ka-update, no? Kahit na hinatira na ng 1 bilyon itong si Marcos Jr., nagagalit pa rin daw. Siyempre mga update, pinapakita talaga na itong si Marcos Jr. na pinatunayan niya ho mismo sa sarili niya yung ginawa ho ng tatay niya, mas malala pa ho siya. Diba alam naman po natin yung ginawa ng tatay niya? Patapos magmarasal, nasa Guinness Book World of Records ho yan. Pinakamaraming kinurakot ho sa ating bayan. Tapos mga update, itong pagiging Marcos ni Bongbong, pinatunayan niya ho talagang nasa dugo ng mga Marcoses yung mga pagiging korap. Kaya update, isusunod na ho natin titignan din ho natin itong mga nilabas na resibo ni Kong Saldico kung saan dito nga ho nila china-chop-chop yung mga budget na 56 billion. Mga update, direkta na rin ho tayo dito. Ito na nga mga update, tuloy na ho natin itong mga resibo ni Kong Saldico sa budget na hinahati-hati o china-chop-chop po nila. Umpisan ho natin dito mga update. Ayan. May 1, 2024 na. Last year lang ho yan mga update. Cash out 34 luggages. Total 1 billion delivered to RR. Ayan mga update. Yung isunod na ho natin. Sunod-sunod na ho natin ito mga update para hindi tayo nagtatagal. Ito ho, October 2, 2024. Last year din ho mga update. 27 luggages. Total 1 billion delivered from RR. Ayan mga update. Sunod-sunod na ho ito. June 14, 22. Last year lahat mga ka-update. Ayan 1B for RR. Puro RR mga update. Yung kasunod mga ka-update, November 29. Ito po yung mga panahon na pinag-iinitan ho yung mga Duterte. Last year ho yan Lagi ho silang pinag-iinitan. Yung pala, habang pinag-iinitan yung pamilyang Duterte, sila BP Sara, sila Pangulong Duterte, ganyan ho pala yung ginagawa nila. Nagnanakaw na ho pala sila. Diba? Para nga naman nalilihis yung issue o yung kwento. Kasunod ho yan mga update, January 11. Ngayong taon na ho yan mga update. Cash out, 13 luggages, 1x20, 12x40.
Oo nga, 480 million ho, itong 12 times 40 mga ka-update ha. Tapos 1x20, bali 20 million. Yung total ho, 500 million pesos. Yung kasunod ho na ito mga update, December 14, last year din ho. 5 luggages, 200 million. 250 million mga ka-update. Ganyan ho nila pondohin ha. Ganyan ho nila china-chap-chap yung billion-billion. Kasunod ho nito mga update, July 16, 1 billion pa rin mga update. Ang gaganda pa ng mga luxury car nila. Oh. Pinapakita ho talaga nila. Di ba? Nagagawa ho nila yan. Napapakain ho nila sa kanilang pamilya. Yung mga ninanakaw nila yan. Nasisikmura ho pa nila yan mga update. Isipin nyo, nasisikmura nilang pakainin yung kanilang pamilya na galing ho sa nakaw. Di ba? Galing ho sa nakaw. Galing ho sa taong bayan. Sunod ho nito mga update, January 17. Puro January mga update sa loob ng isang January, isang buwan mga update. 1 billion no. Umaabot pa ng 2 billion. Yan mga update, 11 luggages, 500 million. Delivered to RR. Ito mga update, August 8, 2024, cash out. Total 500 million. Sunod ho nito mga update. Another yan po. Last year na naman ho mga update. Cash out 1B for RR. Halos gabi-gabi ho yung pag-aano nila mga update, pagdi-deliver. Kung mapapansin ho natin sa ilalim, ayan na. Katulad ho nito, March 12, 2024. 35 luggages, 1B delivered to RR. Ayan ho mga dito, 7:27 PM. Kasunod ho na ito, tingnan ho natin kung gabi. Oo mga date. Confirm na gabi ho talaga sila nagdi-deliver ng pera. Ayan o, another ho yan. November 15, 2024. Cash out, 28 luggages, 1B delivered to RR. Ayan, di ba? Gabi ho talaga nila dinideliver para wala ho nakakapansin. Di ba mga update? Kasunod ho nito, August 16, 7x50 equals 350, 2x25 equals 50, total mga update, 400 million pesos delivered to RR. Ayan ho. Anong oras mga update? 6:23. Gabi ho talaga yung delivery ng kanilang mga pagnanakaw dyan sa ating bayan. Ayan, kasunod na to, September 16. 18 luggages delivered to RR. Total, 500 million. Another mga ka-update 9:16 PM. Gabi lahat mga ka-update. Ito hong kasunod, July 15. Ngayong taon na ho yan. Ilang buwan pa lang yung nakakalipas. July, August, September, October, November. 5 buwan pa lamang ho yung nakakalipas. 5 buwan pa lamang ho yung nakakalipas. 500 million. 7:12 PM. Magkakasunod ho yung oras mga kapatid. Gabi ho. Kasunod ho niyan. February 1. Ayan ho, ngayong taon na lang din ho yan. 15 luggages, 500 million. 6:33 ng gabi. O, ito na ano. Last year, 2024, 1B delivered to RR. 8:13 ng gabi mga update. Kasunod ho nito, ayun, wala na ho. Yun na. Naubos na ho pala natin. Kaya update, dito na ho natin pag tatapusin ang ating reaction video. Kung may komento ho kayo, opinion dito nga sa another pasabog ni Kong Saldico. Komentuhin nyo na ho yan pag-usapan natin sa comment section. Kaya mga update, maraming salamat ho sa inyo.